Patay na. Pinuking na ni Aimee ang katahimikan. Erase magpa-file na. Pinky parang di makapaniwala. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Budget 2026 Ayan, budget trending na trending ngayon, no? Kasi ito pong si Senator Aimee ay pumapalag dito sa 2026 budget na pinirmahan ng kanyang kapatid. At syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Don Mar TV, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Don Mar TV. Ayan ha, pagpatuloy natin. Dahil pinirmahan yan, alam ni Senator Aimee na sobrang daming anomalya na naman ang mangyayari. Sinabi pa nga niya, ang daming mga goodies dyan, ang daming ipamimigay dyan sa mga congressman. Oh, di ba? Paldong-paldo na naman ang mga congressman dyan. Okay? So, pakinggan natin ang... Kaya na naman kasi tayo kumbaga parang walang kadala-dala dun sa una. So, eto na naman, budget na naman at pagkalaki-laki na naman ang papakawalan. Talagang para sila nag-i-enjoy, no? Enjoy life lang, enjoy life. Kumbaga, hanggat nandito pa tayo, enjoy life. Parang gano'n. Mismo si Senator Aimee patungkol dyan. Mamaya, i-play natin yan. At pati itong si Congressman Erice ay pumalag rin dito sa National Budget 2026. May nakikita siyang parang inconsistencies at may plano silang mag-file ng reklamo patungkol po dito. Okay, so yan po, very interesting po na mapakinggan din natin itong si Congressman Erice. So, unahin muna natin itong kay Senator Aimee. Din to si Congressman Erice, no? Palakpakan natin. Aimee Marcos, okay? Pakinggan po natin bakit nasabi ni Senator Aimee Marcos na ang daming goodies na naman na marireceive ang mga congressman dyan sa 2026 national budget. O, ayan. Senator Aimee, pasok. Wala akong kaduda-duda magpa-file ng impeachment. Parang handang-handa na Kasi, yun nga, napakadaming goodies sa ating giniling na pork na budget. Kahit sabihin nila na talagang cleanest budget, ang tingin ko mataba pa rin Kaya nagtataka ko para saan ang lahat ng so-called ayuda dito at yung sinasabing hard pork naman na kung ano-anong FMR, mga farm to pocket road, para saan kaya yan? Farm to pocket road. Di ba? Pocket. Senator Aimee talaga, lakas mambuli Farm to pocket road. Parang nagpapakawala na naman sila ng budget for 2026. Para saan ba yan? Tama na nga naman. Yan ba wag nyo naman bigyan ng masamang kahulugan to sa akin. Ito'y opinion lang naman. Baka magalit sila sa akin Yan ba para sa impeachment ni BP Sara. Pirma kayo, pirma. Meron kayo matatanggap na kay Santa. Kay Santa Claus. A gift from Santa Claus. Joke. Baka mainis kayo Bakit hindi na lang sundan yung mga plano at bigyan diin? Ayan na nga, yung mga MUP na pag-usapan yung military and uniform personnel, yung mga pensyon na kinaltasan, yung pension at benepisyo ng ating mga employees sa gobyerno. Bakit nakaltasan lahat yan para ibigay lamang sa ayuda kung walang kababalaghang politikal? Kaya eto nga, dalawa yung election next year, pero wala namang national. This year na pala, yung BARM at saka yung barangay. Yun ang naisip ko. Pero maliban doon, February 6 is the reckoning date for a second impeachment against VP Sara. You think, ma'am, the complaint will be stronger dahil mas napaghandaan? May sinasabi po na mas maraming grounds yung pwede pong pagbasehan itong impeachment na to.
Wala akong alam tungkol dyan kasi wala akong balak na tumulong sa impeachment na yan. Wala akong nakikitang karagdagang grounds. At kung tutuusin, ang hatol ng ating Korte Suprema ang nagbigay ng Ito naman, usaping impeachment. Oh. Sabi ni Senator Amy, hindi siya susuporta sa mga impeachment na naman yan kay VP Sara. Diyan sa Senado, kung sasabihin ng Supreme Court na tuloy na yung impeachment trial na yan, hindi po susuporta si Senator Amy Marcos. additional procedure. Sa akin kasi ito, hirap na magsalita na may laman ng bunga nga. Hindi. Si Senator Amy talaga, is pinapakita niya dito talaga na meron siyang konsuelo sa mga Duterte. Kumbaga parang, ano ba tawag dyan? Utang na loob. Ayun na lang. Talagang tumatanaw siya ng utang na loob. Siyempre, kumbaga, ang laki ng nagawa ng mga Duterte sa kanila. Kahit sinasabi ng mga nakapaligid kay PBBM na walang nagawa ang mga Duterte sa kanila, kitang-kita naman talaga. Kaya naman ang mga tao, patuloy na naiinis. 'Di ba? Sa mga nakapaligid sa administrasyon, kasi hindi nila matanggap na malaki ang naging, 'di ba, papel ng mga Duterte para ang mga Marcos ay makabalik muli, 'di ba? At muling tanggapin ng mga tao. 'Di ba? Unang-una, 'di ba? Paulit-ulit nating sasabihin si Apo Lakay sa dami ng administrasyon na dumaan. Hindi nila pinalibing, hindi nila pinahantulutan na ilibing dito sa Pilipinas. Sino lang ang taong nagpahintulot na ilibing si Apo Lakay dito? Si PRRD lang. 'Di ba? Siya lang ang pumayag na ilibing si Ferdinand Marcos Sr. dito. Ngayon, binibig deal nila yung nagsalita si VP Sara na ipapahukay ko yan. Ipapahukay daw yung tatay nila. Para sa akin kasi, hindi mo naman masisisi si VP Sara na magsalita siya ng ganun. Kumbaga masakit din sa kanya yung nangyayari sa tatay niya kay PRRD. Sa kabila ng ginawa naming kabutihan sa inyo, ito yung sinukli nyo sa amin. Ito ba yung deserve na matanggap namin sa inyo? At isa pa, nung eleksyon, napakalaki ng tulong ng mga Duterte para ang mga Marcos ay mamayagpag at suportahan ng taong bayan. Uulitin ko uli, kung aasahan lang ni PBBM ang boto ng mga taong sumusuporta sa kanya, walang pinagkaiba yon nung naglaban sila ni Leni sa pagiging Vice President. Kaya lumaki ang boto ni PBBM at nanalo siya bilang presidente dahil sa mga supporter ng mga Duterte na dumagdag sa bilang ng boto niya. Yun ang hindi nila matanggap. 'Di ba? Hindi nila matanggap na malaki ang naging papel ng mga Duterte sa mga Marcos. At etong si Senator Amy Marcos, kitang-kita ang pagtanaw ng utang na loob ni Senator Amy sa mga Duterte. Kahit kalabanin niya sarili niyang kapatid, kahit kalabanin niya sarili niyang pamilya, kalabanin niya sarili niyang pinsan, kadugo, ginagawa niya kasi tumatanaw siya ng utang na loob na dapat naman talagang ibinibigay sa mga Duterte. Hindi deserve ng mga Duterte ang matanggap ang ganitong kaparusahan sa kanila na hindi naman dapat gawin sa kanila. Di ba? Kumbaga tao silang humarap pero hayop silang trinato. Oh. Kaya, wala. Si Senator Amy, eto, parang siya talaga yung tumatanaw ng utang na loob talaga. Kaya, nasaludo din kahit paano kay Senator Amy. Guidelines para maliwanag yung impeachment. Kaya kinakailangan siguro ayusin muna nila yung impeachment saka natin makomentahan. Where do you stand on this issue of impeachment, ma'am? Are you continually supporting the VP po?
Well, alam naman natin na kaibigan natin yan, pero tulad ng lagi naming sinasabi, tatayo kami na mga huwes sa impeachment and trial court kung naaabot sa ganun. At syempre, lahat yan magbabase sa ebidensya. Pero sa ngayon, wala naman tayong nakikitang ebidensya pa. Hindi ko alam kung ano ang gagamitin ng katibayan laban sa kanya, kung may bago ba, kung may mabigat ba, kung papayag ba sa kanilang proseso ang Korte Suprema. Marami pa at very speculative. Para sa akin, hindi uubra yan. Senator Amy, alam mo yan. Walang maging ebidensya kasi kung meron ng ebidensya, gawa-gawa na naman yan. Sus gawa-gawa na lang. Totoo lang kasi, itong 2026 impeachment ni BP Sara, gagawa sila ng paraan para si BP Sara ay hindi makatakbo sa 2028. Malapit na. 2026 na ngayon, 2027, 2028. Alarma na sa kanila ngayon yan. Once na malusutan ni BP Sara ang 2026, delikado na sila. Sigurado ngayong 2026, pupukpukin nila yan para si BP Sara ay hindi makatakbo sa 2028. Kasi 101%, 150%, 201 million %, ang laki ng pag-asa ni BP Sarang manalo. Walang pwedeng makatapat sa kanya eh. Kahit sinasabi nilang si Lenny. Malabo. Diba? Kumbaga, wala tayong mapisil na pwede. So, kung mai-impeach si BP Sara at hindi siya makakatakbo, meron pa ding pwede. Sigurado meron sigurong second option ang kampo ni BP Sara na pwedeng tumakbo sa pagiging presidente. Pero mas mainam talaga si BP Sara. Pero kung no choice talaga at mangyari sa kanya na ma-impeach siya, na wag naman sanang mangyari, knock on wood sigurado meron silang reserba dyan. At syempre, yun ang susuportahan ng mga tao. Di ba? Sila ng ebidensya eh. Pa tayo at this point. But definitely you are expecting na meron talaga on February. Yes, I believe so. Magugulat ako kapag hindi. Ma'am, nagpausap na po kayo ni VP? Oo naman, nag-Happy New Year naman. Pero asa Davao yun eh. Ngayon lang umiikot siya eh. Maraming imbitasyon nitong New Year. At maraming napinsala sa Baguio. At yun nga, may mga encounter sa Masbate. May nadali sa Mindoro. So, umiikot siya. Pumupunta sa kung saan-saan. Kita nyo, no? Sinasabi ng iba si BP Sara hindi raw kumikilos. Sinasabi ng iba si BP Sara hindi raw gumagalaw. Pero kita nyo, hindi niya binobroadcast yung mga ginagawa niya. Yung mga ginagawa niyang kilos sa pagtulong, sa pagpunta sa mga nasasalanta, hindi niya na binobroadcast, hindi katulad ng iba. Yung iba kasi, binobroadcast pa. Diba? Kaya kaya si BP Sara tuloy, napapaghinalaan na hindi kumikilos. Kumbaga parang sinasabi nila na walang silbing vice president. Diba? Si BP Sara kasi hindi siya showy. Hindi niya na kailangang ipakita na kumikilos siya. Hindi na siya kailangang magpa-celebrity pa. Hindi katulad ng iba. Di ba? Sabi yung napangakuan ng iba't ibang soft pork mula AIX hanggang MAIFIP, para po ito sa impeachment? Para support ka? Hindi ko alam. Wala pa naman pinag-uusapan ng impeachment. It's entirely speculative. Ang akin lamang, bakit nagsasantabi ng sangkatutak na ayuda? Wala nang national election. Bakit naglagay ng farm to market road na napakarae? Bakit i-accredit ang kung sino-sino para gumawa ng school building samantalang wala naman tayong prueba na may kakayahan sila? Bakit may mga ganito? Nagtataka ako samantalang yung importanteng mga project Nandun daw yung Chane talagang hindi pinondohan. Doon ako nagtataka. At tulad ng sinabi ko, wala mang prueba, nagiging malisyoso ka na eh. Kasi pag nag-iipon ka o nagtatabi ka ng sangkatutak na pera, para saan yun? Magtatanong ka talaga. So, ang suspetsya nyo, bagamat nagiging Nag-iipon ng sangkatutak na pera, nagtatabi. Baka daw kasi maubusan ng pera yung Pilipinas at sila may pera na. malisyoso lang kayo, ma'am. Ang suspensya nyo has something to do with impeachment. Just to... Para sa akin, dapat lang maging malisyosa si Senator Amy. Kasi 2025, we learn our lesson already.
ang daming korupsyong nangyari sa 2025. Hahayaan pa ba natin sa 2026 na meron na namang mangyayaring korupsyon? Di ba? Have that, to be clear lang po, at hindi kayo ma-misquote po, ma'am. I believe that the suspicion necessarily will arise, malicious and unproven perhaps, that all these monies are being set aside for a sinister and political purpose. Kung impeachment ba yon, yung barm election ba yon, o yung barangay election, parang politika ang pinag-iipunan. Okay. Okay, that's all from me, ma'am. Isang-isa na lang ata, ma'am, from Merimon po. Politika ang pinag-iipunan, parang naglilikom na sila ng pondo, ganun ba yon? Siyempre, saan ba naman kukuha ng pera yung mga politikong yan eh? Tututusin kasi, yung mga yan, hindi naman para tumakbo yan na maglalabas sila ng 100% sa mga bulsa nila. Maglalabas lang yung mga 1/4. Pero karamihan yan talaga, syempre, alam naman natin kung saan kinukuha. Okay lang sana kung kukuha kayo sa kaban ng bayan eh. Kung kayo matino kayong politiko. Walang problema, di ba? Walang problema. Kung para makatulong sa akin, bawas ako dito para makatulong sa pagtakbo ko ulit. Di ba? Okay lang. Kung ikaw matino ka, kasi alam naman namin, ibabalik mo yun eh. Alam namin, susuklian mo ng magandang serbisyo yan kapag ikaw ay naupo at alam namin na talagang matino ka. Pero kung hindi, naku, wag mong babawasan yan. Questioning ka dyan. Diba? Kung magkatama si Senator Amy doon, sa politika lang, paano? Actually, binubuking dito ni Senator Amy Oo. ang mga bakit nag-iipon ng pera, para saan ba yan, di ba? Ng One News po. Good afternoon, sir. Mary Marias po from One News 1PH po. Lang po, pahabol ko lang po, related po ito sa anti-EPAL provisions po at sa guarantee letters. Ang sabi po kasi ni Senator Sherwin, DOH daw po ang pwede magsabi kung bawal na lang ang GL. Pero kanina po, si Sec. Herbosa, sabi niya naman po, the DOH does not operate on guarantee letters, hindi lang nila guarantee letters yun. Ang tanongin daw po, yung mga nag-i-issue nito. So, mga politiko po, mga kongresista, mga senador. Your thoughts po dito, Sen? Well, unang-una, pasok pa ba si Secretary Herbosa? Ang tindi ng chismis na tatanggalin na raw kasama ng ilang cabinet members. Ewan ko. Pinabulaanan na po kanina, Sen. Cabinet revamp eh. Opo, pinabulaanan na po kanina ni Sec. Sorry? Pinabulaanan na raw po, hindi raw po, wala raw pong katotohanan na tatanggalin daw po siya sa pwesto. Sabi niya po kanina lang. Okay, whatever it is, may balita na nananawagan, hindi ko maalala nanawagan yung DOH na sana ibigay na lang sa local hospitals. Sang-ayon naman ako doon kasi talagang nakakatulong to sa mga nangangailangan ng tulong, yung mga nagkakasakit ng kamag-anak, hindi makabili ng gamot o hindi mailabas sa ospital ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi ko pinagkakait ng pera, ang akin lamang, ano naman ang alam ng politiko dyan? Ang dapat magsabi niyan, dapat yung mga doktor at yung mga kamag-anak nila, sila ang mag-usap, hindi yung politiko na palakasan kung sinong kaalyado mo, kung sinong malapit sa iyo, kung sinong tumulong sa iyo sa nakaraang eleksyon, yun ang nabibigyan ng tulong sa mahiwagang GL na yan. Yun ang sinasabi ko. At narinig ko, may ibang DOH na opisyal, hindi ko maalala kung sa opisina ba ni Secretary o sa ibang grupo na nagsasabi, bakit hindi ibigay yung mga pondong yan na magiging maipip, ibigay na lamang dyan sa mga local hospital. Na para sa akin magandang idea yon kasi ang talagang nakakaalam kung sino nangangailangan ng tulong sa ospital, mga doktor mismo. Okay po. So for your personal notes, tingin niyo dapat para wala nang magiging political patronage, lahat po ng mga mag-i-issue ng guarantee letters, wag nang mag-issue ng GL. Para sa akin, gano'n, syempre, Nagagalit na nga yung ibang politiko sa akin kasi dapat daw idaan sa kanila. Hindi ko naman maintindihan kasi para sa akin, ang bawat Pilipino may karapatan na magamot, na ma-ospital, na kung may sakit ay tulungan. Bakit yung may access lamang sa politiko ang makakakuha ng GL? Bakit nagkaroon ng GL? Wala na GL dati eh. Talaga ngayon parang lumalala na, no? Parang grabe na. Parang ito kasi parang na to eh. Parang kahit yung mga ganyang bagay, pinupolitika na eh. 'Di ba? Yung tipong kailangan, bago ka magamot, kailangan, 'di ba? Bago ka makakuha ng mga ganyan, kailangan may access ka sa politiko. Diyos ko. Totoo naman sinasabi ni Senator Amy, dati wala eh. 'Di ba?
Ngayon, parang tayo, alam nyo sa totoo lang, no, parang tayo ay unti-unting, di, masama kasing banggitin dito. Pero alam nyo sa totoo lang, kawawa talaga mga Pilipino ngayon. Na sana wala, ako iniisip ko, hinihiling ko na lang na walang tumamang malalang pandemya ngayong mga taon na to, 3 years, wala sana. O kahit kailan sana wag na, pero sana itong mga 3 taon na to, wag sanang may dumating. Hindi, totoo lang, kawawa tayo eh. 'Di ba? Sa totoo lang. Parang wala silang pakialam sa mga Pilipino. Wala silang pakialam sa taong bayan. May pakialam lang sila sa posisyon na gusto nilang galawan. 'Di ba? Yung tipong manatili sa posisyon, kumita ng pera, yun lang ang gusto nila eh. 'Di ba? Kasi kung gusto nilang maglingkod sa taong bayan, alam natin na gagawin nila yan, yung sinasabi ni Senator Amy. Na lahat may karapatang magamot, lahat may hindi na kailangan magkaroon ng access kung kani-kanino. 'Di ba? Sobrang pagpapahirap naman yung ginagawa nila sa mga tao ngayon. Para magkaroon na talaga ng zero balance billing, di ilagay na yung pera na yan, magsimula na tayo sa zero balance sa pinakamatitindi, malalaki, o di kaya pinakakawawang ospital. Gawa na lang tayo ng priority list, doon na lang ibagsak yun sa mga ospital na yun. Sila na ang magsabi kung sino talaga. Dati, pupunta tayo sa Malasakit Center. Meron pa bang Malasakit Center ngayon? Alam ko meron pa ata. Dati, pupunta tayo Malasakit Center. Oh, kita nyo naman. Talagang isa ako sa saksing buhay dyan. Ilang beses ako, pumunta sa Malasakit Center at talagang nase-zero bill talaga kami. Di ba? Hindi naman kasi kami, kahit sabihin nun, mablog ka, mayaman. Hindi ko po kami mayaman. Hindi rin po kami binabayaran. Yung sinasabi ng iba na binabayaran kami. Kita nyo nga yung salamin ko, basag-basag. Hindi ako makapagpagawa. Di ba? Grabe naman. Oh. Kaya sinasabi ko, mas maganda talaga yung dati. Ngayon, kung magkakaroon pa ng access muna sa mga politiko, bago ka magamot, bago ka maanuhan, ay mali yun. 'Di ba? Mali. Talagang parang pinupolitika nyo na lang lahat. Kaya tama si Senator Amy. Tama ka. Tama. Ayan. Nangangailangan. Wala nang GLGL. Magalit na lang sa akin ang magagalit sa akin. Alright, tuloy lang po sa akin, Sen. Thank you po. Sen, thank you so much. Salamat po, Sen. Yes, I wanted to mention lang kasi nabanggit sa akin yung 12% VAT ni Senator Erwin Tulfo. Apa. Yes. May di ba kayo nun nun? Sorry? May kauli nag-file nun? Yes. Di ba may kauli nag-file? Yes, dati kasi nag-file na ako dyan na yung 12% VAT. Unang-una, sang-ayon ako kasi nabanggit na si Senator Tulfo. Ako rin gusto ko na bawasan yung VAT. Kasi dati, noong 1988, nag-umpisa yan sa 10%. Naging 12% lamang noong 2000, kailan ba yun? Yung 2006, kasi sumobra yung ating debt yung utang natin, lumabis, naging higit sa 70% under President GMA at nagdeklara siya ng state of fiscal crisis. Kaya tumaas. Siguro tapos na, long overdue na yung pagbalik sa 10%. At nakita ko, may safeguard din, na kapag medyo okay na naman yung ating fiscal status, pwede siguro ibalik sa 10%. Sana ganun. Pag tumaas, ayan, itataas na naman sa 12%. At nandun sa version ni Senator Tulfo na yung projected deficit is higher than the program deficit. Pag lumabis talaga yung deficit. Para sa akin, siguro maganda rin kung yung debt to GDP exceeds the prudential percentages of mga 60%. Ngayon, labis na tayo, nasa 63, 64. Sabi nila, okay pa rin. Di okay. Pero wala na tayo dun sa 70% na nangailangan ng 12%. So, unjustified na siya. Isa pa, yung EVAT, dati, wala naman VAT sa petroleum and electricity. Noong 2006 lang yan. Baka naman pwedeng isipin na rin yung VAT dyan. Pero nagwawala yung DOF. Masyado daw malaki ang mawawala sa kanila. Pero dati wala yan ha. Yung petroleum and electricity, di yan na dadagdagan ng VAT. So, baka naman ikonsidera nila yung excise tax. Eto nga, yung Venezuela, nagkakagulo. Iba pang oil-producing countries, very unstable and very volatile. Baka naman yung excise tax at pwedeng tanggalin niya yung petroleum electricity at hirap na yung taong bayan. So, kung yung magiging foregone revenue kapag binaba yung VAT, babalik din yun dahil tataas yung
consumption o yung power ng publiko na mamili ng, kumbaga lalakas yung kanilang purchasing power? Yes, that's correct. So, yung inaasam-asam natin na yung headline na inflation, bumaba. Sana, talagang mangyari yun. Yun nga ang problema natin, pataas ng pataas. Kasi itong VAT natin, napakataas. Kung ihambing mo sa ibang bansa na napakayaman, hindi naman ganyan kataas. 12% is really onerous. It's a huge amount, particularly in hard times. And it was only imposed during a state of fiscal crisis. Kaya daw mataas, dami nagpapayamang kasi. In 2006. Sa palagay ko, wala na tayo doon. Bakit pa tayo nasa 12%? Dapat may automatic na magbabalik sa 10%. Total, pwede naman itaas sa 12% kung lumampas naman ng 70. Ang sabi ng fiscal managers natin, wala naman tayo sa 70% debt to GDP ratio katulad nun. Bakit nasa 12% pa rin yung tinatax? At saka, bakit kasama pa rin ang petroleum and electricity? Unjustified na siya. Sen, si Manong Chavit, may panawagan po siya na impeachment against the president. May ikakasaraw po ata na one-time, big-time na protest this coming February. Your comment on this po? Alam niyo, ang akin lang kasi, ayoko ng gulo eh. So, sana, kung ano man ang mangyari, kung ano man pinaplano, basta tumalima sa batas, higit sa lahat, manatiling mahinahon. Kung ano yung nasa konstitusyon, yun ang sundan natin. Hindi ko... Pero nakikita pa rin natin si Senator Amy kapag nagsasalita siya about sa kapatid niya, syempre kay BBM, medyo nagiging mahinahon siya eh. 'Di ba? Nagiging mahinahon siya. Umiiral pa rin syempre dito yung dugo eh. Yung pagiging kapatid. Kumbaga parang ang ginagawa lang ni Senator Amy dito is pinapakita niya na gusto niyang maging maayos ang magiging desisyon ni PBBM. At wag sumunod kung kani-kanino. 'Di ba? Lalong-lalo na kung mali na yung nangyayari. 'Di ba? Pilit niyang hinihila si PBBM sa dilim eh. Talagang ang dilim kasi na nilalakaran ngayon. 'Di ba? Napapalibutan ng mga demonyo kasi. Sorry for that word. Ayan. Pero syempre, kapatid is kapatid pa rin. Pero, 'di ba? Mahirap pa rin sa kalagayan ni Senator Amy na ganito. Na talagang bumabatikos siya sa lahat ng mga nagiging movement ng administrasyon. Masyadong alam at nabasa ko lamang yung sinabi ni Manong. Okay, sige. Thank you po, Sen. Kasi alam naman natin may karapatan ang bawat Pilipino na magprotesta, magrally, basta nasa tamang lugar at may permit at maayos. So, tignan natin kung anong plano nila. Ang akin lamang, ayoko ng gulo kasi labis-labis na ang pahirap sa ating mga kababayan. Wala malabo yan kung magsusulong ng impeachment kay PBBM. Napakalabong mangyari yan. 'Di ba? Kasi hindi susuportahan niya ng mga taong nasa paligid niya. 'Di ba? Okay, ilang beses na pa nag-ingay ang mga Pilipino, talagang hindi naman nila pinapakinggan. Sarado ang mga tenga sa nila. 'Di ba? Syempre hindi nila papayagan na basta-basta ma-impeach si PBBM, lalong-lalo na kung si VP Sara ay nandiyan dahil alam nila si VP Sara ang papalit. 'Di ba? Ngayon, kung si VP Sara ay ma-impeach na wag naman sana at merong magkaroon ng impeachment kay PBBM, ay malamang ko siguro hindi para pigilan pa nila yan kasi may mga nag-aabang sa dalawang posisyon na yan, sa pagiging vice at sa pagiging presidente. 'Di ba? Kasi kung si VP Sara talaga is mawawala sa picture, magiging out of the picture siya, napakadali na sa kanila na matalo kung sino yung maiiwan. Sa totoo lang. Pero, Sen, does this also imply that Pero kahit Ilocos is an impeachment, whether against the vice president or the president, is of course a legal and political process that's recognized by our constitution. Pero Sen, does this also imply that kahit yung Ilocos hati na rin sa kumbaga sa satisfaction nila with the administration kasi Manong Chavit is sa Ilocos Sur, then the president is from the Norte. Well, hindi mapagkakaila na hirap ang ating mga magsasaka. In many cases, these are rural areas hanggang sa solid north, ang Cordillera. Hirap na hirap talaga sa mga gulay at talagang hindi makabangon sa sangkatutak na bagyo,
importasyon at flood control scam. Lahat naman naghihirap, lalo na yung tinamaan ng diretsahan sa presyo ng bigas. Talagang bagsak na bagsak ang ating mga nagsasaka. At kasama na doon ang Ilocano, ang Igorot, ang taga Isabela, taga Pangasinan sa Central. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Donmar TV at syempre si Senator Amy Marcos. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.